from God. Bethesda means house of mercy. And where we can find mercy? Diba? Dito sa ating simbahan. This is the house of mercy of the Lord. We come here to ask to seek mercy from God. When we come to worship the Lord here in this place, we seek the mercy of the Lord. And what is so good about the Lord is that His mercy, sabi sa Bible, is being renewed every day of our lives. Walang patid ang habag ng Diyos sa buhay natin. Kung kaya nga mga kapatid, ang mercy of the Lord is always renewed. Kung kaya nga po kahit nagkukulang tayo sa ating mga buhay, nagkakasala from time to time, but what is so good about the Lord is that He is always extending mercy to you and me. Okay? Pinapatawad tayo. As long as we come to the Lord, as long as we confess our sins before our God, sabi po sa 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us. Okay? Now, it is the house of mercy. How do we define mercy? Okay, mercy, if I will define it in a very simple definition, mga kapatid, mercy is an act of God's love brought by His compassion. So ito'y act ng pagmamahal ng Panginoon, dulot ng kanyang compassion sa tao. At nakita natin yan lagi, lalo na higit sa lahat, dito sa ating passage today, wherein the Lord acted on His mercy, acted on His love. That's why it brought the mercy upon this lame man. Okay? Hindi lang po dito sa passage na ito sa chapter 5, pero kung pag-aaralan natin ang buong Ebanghelyo, yung Gospel of Mark, yung Gospel ng Matthew or John and Luke, maraming mga passages there, we can see how the Lord extended mercy and acted upon His compassion to people. Di ba maraming beses, laging tinitingnan ni Lord ang kondisyon ng Israel, ang mga Israelita, yung mga Hudyo. Lagi niya nakikita that they are so distressed, okay? That they are like sheep without shepherd, okay? Makikita natin dito na talagang naaantig ang puso ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo kapag nakakakita siya ng mga tao noong mga panahon na yun, nung natin sa lupa, naaantig ang kanyang compassion. Okay? Yung mercy niya, dulot ng pagmamahal niya sa kanyang mga nilikha. At napakaganda po sa mercy ni Lord, mga kapatid, is that He always act on His mercy the way He has seen it. Kung ano ang kondisyon ng tao, gumagawa siya ng mga bagay, himala, kagalingan, pagpapala, upang maibsan ang mga kondisyon ng tao in those times. Hindi siya aalis na kapag may nakita siya ng isang taong naghihirap, nangangailangan ng habag sa Diyos, makikita natin lagi sa Bible, He always act on His mercy and do something about the condition of the person. Hindi siya aalis nang hindi gumagawa upang maibsan at bigyan ng pagpapala ang mga taong nangangailangan. And I believe that is the same thing that the Lord is calling us. That God wants us also to be merciful to one another, to the people who needs some help. Dapat kapag tayo po ay nakakakita ng mga tao na nangangailangan, kung ang Diyos ay mahabagin, tayo mga nilalang, tayo po ang mga tagapagsunod ng Panginoon, dapat ganoon din tayo. Maging katulad, kawangis ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, kung si Jesus, out of His mercy and grace, gumagawa siya ng mga bagay upang maibsan ang kondisyon ng tao, ganoon din naman ang hiling ng Panginoon, ang tinatawag ng Diyos para sa bawat isa sa atin. It means to say, when we have seen a person who needs mercy and grace from the Lord, at tayo po ay may kakayahan na gamitin ni Lord para maibsan ang pangailangan, ang kondisyon ng tao ito, hindi tayo aalis na para lamang po nagkaroon ng compassion sa tao ito pero wala tayong ginawa. Okay? But then out of the compassion of the Lord na ibinigay sa atin, we will extend some help to these people. So, now, mercy that would bring healing upon our lives in dealing not only with our physical sickness, but also particularly our spiritual sickness. Maraming beses mga kapatid, binibigyan natin lagi ng importansya ang kagalingan sa ating physical na pangatawan. But come to think about this mga kapatid, more than the physical healing that we need from the Lord is our spiritual healing brought by the sin in our lives. Kaya nga kung makikita natin sa bawat pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo,
Maraming beses mga kapatid, hindi lang siya nagpapagaling physically at gusto niyang gumaling ang isang tao physical, but then as He heal that person physically, He will always heal that person spiritually. Natatandaan ninyo yung storya, I was reminded again as I shared last Friday, nung si Jesus ay nasa isang tahanan, punong-puno ng tao, walang lugar upang isingit itong paralyzed man na dala-dala ng 4 na tao, karga-karga. Pero ang ganun ginawa nila, out of their faith, pumanik sa bubong, doon idinaan. Okay, when the Lord saw that man, how great is the faith of these people, they brought this man who really need mercy from the Lord. Immediately, ang expectation natin, nung nakita ni Jesus itong tao ito, ang expectation natin kagad pakagalingin siya physically. Pero on our amazement, we are so surprised that nung si Jesus nakita niya itong tao, binaba sa kanyang kalagitnaan, ang unang-unang sinabi ni Lord, hindi pag pinagaling siya. No. Ang sinabi niya kagad, your sins are forgiven. So from God, the most important healing that we need to have from the Lord is our infirmities brought by our sins in our lives. And that's why, nung mga taong narinig kay Lord yon, they started to accuse the Lord of blasphemy. Paano ikaw tao nagpapatawad ng kasalanan samantalang ang Diyos lamang ang may karapatan magpatawad? Pero sinabi ni Lord, for you to know that I have the authority to forgive sins, ang sinabi niya sa tao to, tumayo ka at maglakad. Anong nangyari? Tumayo ang taong ito at gumaling. Ito ay makikita natin, nagpapatunay na si Jesus ay talagang may kapangyarihan, may kakayahan, hindi lamang magpagaling ng pisikal na ating mga karamdaman at sakit, kundi pagit lahat mga kapatid, yung ating baluhang karamdaman, dulot ng ating kasalanan sa ating buhay. And that is what we can see from here. Now, the pool of Bethesda served as a place for sick people. So, nakita natin kanina sa picture, yung 5 colonnades na yon, mga porches na yon, punong-puno daw ng mga tao who needs healing from the Lord. At sinabi sa ating verse today, there are lots of people, crowds of sick people na nandun sa 5 porches na yon. Punong-puno ng mga taong nangangailangan ng healing grace and mercy from the Lord. Sino itong mga taong ito? Yung mga bulag, yung mga lame, yung paralyzed, kagaya ng ating pong character this afternoon. So dito makikita natin, it served as a place for them to lay in. Okay? Now, ano pa ang dahilan bakit siya nandoon? Ba't ba nagtitipon itong mga tao ito sa 5 porches? Dahil meron silang hinihintay. Ano yung hinihintay? Yung wala sa inyo. Sabi ko nung Friday, kung may dala kayong Bible, tingnan nyo po, yung Bible ninyo, may verse 4. Tingnan nyo yung Bible nyo. Maaring meron kayo kung New King James Version yan, o King James Version, or other translation. Pero kung ang mga translation ninyo, NIV, mga major translation, NLT, okay, walang verse 4 dyan. Wala pong verse 4. Kung NIV ang Bible ninyo, walang verse 4. Bakit? Di ba wala? Nagtataka kayo, bakit walang verse 4? Ano ba yung verse 4? Ito po yun na wala dyan. Okay. Ito yung hinihintay ng mga taong doon. Hindi si Jesus ang hinihintay nila. Ano hinihintay nila? Yung pagdalaw ng anghel upang i-steer yung pool at unahan sila, pumunta doon at sinong mauna? Siya ay gagaling. Gagaling. Okay. Okay, so for an angel went down a certain time into the pool and stirred up the water, then whoever stepped in first. So ilan ang gagawin? Isa lang. Isa lang ang gagaling, unahan. Okay, after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Okay, now magtataka kayo, bakit kaya wala yung verse 4 sa Bible ko? Kasi ang sabi ng mga theologians, mga kapatid, itong verse na ito ay disputed text. Disputed dahil sa ibang mga major translate o manuscript. Alam natin itong mga Bible natin taken from the original manuscript. At ang mga original manuscript, maaaring Greek, Aramaic, okay?
Yung kung Old Testament, maaaring Hebrew yan. Ngayon, translate ko yung Hebrew, Aramaic, Greek sa English. Okay, now when they translated the major Bible into the original manuscript, karamihan sa mga reliable manuscript na sinulat mga panahon noon, wala po yung verse 4. Pero merong ilan na merong verse 4. Okay, so inyo meron. So inyo meron po. Maaaring, sabi ko nga sa inyo, King James, yung King James, no? Tagalog. Meron po yan. Or ibang mga translation. Pero yung mga major na talagang NIV, no? Yung mga NLT, wala kayong verse 4. Yung nakalagay ito, karamihan sa mga naunang kasulatan ay walang Yun. dyan. Tama. Yan ang makikita ninyo. Kasi karamihan daw na mga original manuscript noon, wala talagang verse 4. Merong ilan, meron lang. Okay, so kaya, ang sabi nila, maaaring hindi talaga ito parte ng kabuuan. Kaya kung titignan natin din at pag-aaralan natin ito mga kapatid, okay, if we will try to study this raises a question now. Now, what is the question here? Kung titignan natin po yung verse 4, hindi po yan yung nakilala nating Diyos sa Biblia at naranasan natin sa ating buhay. Itong verse 4, kung titignan ninyo, kung ganyan ba ang Diyos magpagaling sa atin, unahan, tapos kung ikaw lang ang gagaling, isa lang, lahat hindi. Ganun ba ang Diyos natin sinasamba? Hindi po. Hindi. Kung magpapagaling siya, lahat tayo pagagalingin. Hindi lang isa sa atin ang pagagaling niya. And come to think of it, paligsahan tayo. Paano kung hindi ka mauna? You have to wait your turn back. At ang problema nito, kailan uli yung stealing of water? Hindi mo alam kung kailan uli yun. Paano kung 10 years uli? So 10 years ka ulit pagtutusa. Okay, come to think of that time, dumating na naman, 10 years, dumating, unahan ulit, kung hindi ka na naman nauna, you have to wait again 10 years. Okay, that is the God that we worship, no? It is, kaya ito, sabi nila, maaaring hindi ito part talaga. Because this is just a belief of the people in those times na akala nila itong paggalaw ng tubig ay ang nagpapagaling sa kanila. But the mere fact is that it is God alone who can heal all of us. Amen. Hindi yung tubig ang nagpapagaling. And that is not the case. We come to know and understand of the God. Okay? We come to know and understand that the God of the Bible whose healing mercy is made available not only for a particular number of people who needs it, but is made available for all who will respond in faith in Jesus Christ. Walang number lang. Okay? Come to reflect, if our God deals with people by contest or competition of who will come first, paano kaya kung ganun si Lord? Okay, kung ganun si Lord sa atin, okay, first come, first serve. First come, okay. Ngayon, hihingi ka ng tawad. Okay, first come, unahan tayo. Okay, so hindi na mauna, siya lang patatawarin. Ikaw, hindi ka muna. Let's wait your turn kung paano uli. Okay, that is not what the God that we worship and praise. That if you are not able to make it first, you have to wait for another time without assurance when again. This is not the God that we worship. Kaya dito, iba itong paniniwala na ito. Hindi ang Diyos ang nag-i-steer ng water na yan, kundi maling paniniwala na pinanghahawakan itong mga tao ito na naghihintay dyan sa Pool of Bethesda. Kung kaya nga po, dumating si Jesus sa lugar na yon upang itama ang maling paniniwala na hindi ang tubig na yan o anong paman ang nagpapagaling, kundi si Jesus na sa may kapangyarihang magpagaling lamang. At nakita natin yun. At nakita ng mga tao even in those times. Okay? Now, our God that we worship is not like that. He is not limited in all His power, in all His ability to heal everyone. And that's what we have seen here. And that explains why many sick people were gathered in the covered place. They are not waiting for God. They are not waiting for anything, but they are waiting for the stirring of the water.
Yun ang hinihintay nila. And what we can see here, it is the wrong source of healing. Okay? Ito yung maling source ng healing. At makikita natin yan, mga kapatid. Ano sinasabi nito? Di ba sa mundong ito? When we talk about our sicknesses, ang tao kung saan-saan nagpupunta para magpagaling. Sa Pilipinas, huwag na natin ilimit, huwag na tayo lumayo. Okay, ang dami kung saan-saan pumupunta, nagsasaliksik para gumaling. Okay, may iinumin ganito, o mayroong ganito, ilalagat na ganoon, mayroong mga pausok-usok, okay? Okay, dahil yun daw ang nagpapagaling. Pero mga kapatid, yan yung maling mga paniniwala. Kasi ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan magpagaling sa ating mga pisikal na pamilya. Bakit? Kasi kung titignan ninyo, sino ba gawa ng katawan ninyo? Ang Panginoon Diyos. Di ba hinubog niya tayo sa kanyang mga kamay? At He breathed upon us His Spirit. That's why we became a living soul. So kung ang Diyos ang siyang nagdalang ng bawat parte ng ating mga katawan, siya lamang po ang merong kapangyarihan upang pagalingin ang bawat parte ng ating katawan. There's no other way. Now, hindi ko sinasabi hindi pwedeng gamitin ni Lord yung medisina, yung mga iniinom nating mga gamot. Hindi ko sinasabi na hindi pwedeng magpagaling ang mga doktor. Kasi ginagamit ni Lord ang mga yan para sa kanyang pagalingan na gustong ibigay ng Panginoon. Kasi pagpapala po yan. Medicine is a blessing from the Lord. Kaya din pinahintulutan ng Panginoon ang mga gamot kasi may kapangyarihan din magpagaling dahil ang Diyos ang nagtatag niyan. Lahat ng meron tayo dito, hindi natin pwedeng sabihin gawa ng tao. Kundi ang Diyos ang nabigay ng karunungan sa tao upang makapag-invent ng mga computer, ng mga kung ano-ano. Kasi tayo, wala tayong kakayahan para gumawa. Sinong nagbibigay? Ang Diyos. Kaya tayo sa ating buhay, bakit nagagampanin ninyo yung mga tungkulin ninyo? Hindi mo pwedeng sabihin dahil magaling ka. Dahil masipag ka, dahil kung ano-ano. Mga kapatid, kaya nagagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin dahil ang Diyos ang gumagawa para sa iyo, nagbibigay kalakasan sa inyo, at siyang gumagawa sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya hindi din natin angkinin na lahat ng ginagawa ko ay dahil sa iyo. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya sabi nga, I can do all things in Christ who strengthens me. Okay? So, the layman, ito na po itong ating character. Isa sa mga naghihintay dyan ng stealing of the water ay itong layman sa ating po. Now, anong condition ng taong ito? 38 years, he was lame. Hindi natin alam kung anong edad ng taong ito. Maaaring kung sasabihin natin, 38 years old na rin siya. So, 38 years since birth, gano'n na ang kanyang kondisyon. Paano kung hindi since birth yung kanyang kondisyon? Maaaring kung siya ay 50 years old na o 60 years old na, ibig sabihin, ang tagal na niya nagdudusa, mga kapatid, sa kanyang buhay. Okay? We do not know how much time or years the man was waiting and lying on that place. Ang sinabi lang doon sa ating verse, 38 years na siya ng kondisyon niya. Hindi natin alam ilang taon na siya naghihintay doon para ang tubig na yan na gumalaw at mauna siya doon. Hindi natin alam. Maaaring 10 taon, maaaring 5 taon, walang sinabi doon. Pero ang sinabi doon, 38 years na nagdudusa siya sa kanyang kalagayan. Now, here comes Jesus Christ. When Jesus saw him, he knew that the lame man had been healed for a long time. Ano sinasabi nito sa ating buhay? Sa sinabi ng Panginoon nung siya'y nagpunta dito sa pool of Bethesda, he saw the man and then he knew the fact that he had been ill for a long time. Ngayon, ang tanong, pumunta ba si Lord, tinanong yung tao para malaman niya kung ilang taon na siya nagdudusa? No. Ibig sabihin, God is an all-knowing God. He knows, not only He can see your condition, He knows your condition. Kahit hindi natin sabihin yan, alam ng Diyos yan. Yung dinadanas nating mga sakit, mga karamdaman.
Kaya dito, nagtuturo ng dalawang bagay patungkol sa ating Panginoon. Una, Jesus is able to see our condition and infirmity in life. Hindi mo pwedeng sabihin, parang hindi nakikita ni Lord yung kondisyon ko, parang wala siyang ginagawa. No! Bulag pa ang Diyos na hindi nakikita yung ating panadanas? No! He knows. Not only He knows, but He sees your condition in life. Kitang-kita niya ngayon, mga kapatid, yung kondisyon ng buhay ninyo. And what is that? What is good about the Lord? Hindi lang siya nakikita yan. Pero sabi doon sa verse natin, He knows that this man has been ill for a long time. Alam na rin ni Lord kung ilang taon na kayo ng mga danas. Alam ni Lord kung gaano katagal na kayo naghihirap. Hindi lingid yan sa ating Panginoon. And that's why He wants to heal us. He wants to extend His hands upon us. Just like this man. Now, when Jesus Christ saw and know that this man was ill for 38 years, ang expectation natin, automatic niyang pagagalingin. Pero ang nakita natin sa ating pong pages ng ating passage today is that He asked the man, at ang tanong niya sa tao ito na may karamdaman, gusto mo bang bumalik? Would you like to get well? Okay? That's the big question mark. Okay? Now, we may be wondering, if God is able, na willing siya magpagaling, and tatanungin natin, Lord, sabi mo, nakita mo, alam mo na nagdudusa itong tao ito, ba't tinatanong mo pa? Okay, di ba alam natin? Sometimes yan yung approach natin eh. Okay, for me, when I study the Bible, mga kapatid, tinatanong ko yung mga verses. Inuunawa ko kasi. Iniisip ko, tinatanong ko sa aking sarili, bakit ba kailangan tanongin pa ni Lord? Bakit hindi na lang heal na niya kagad itong taong ito? May mga passages naman na gano'n, hindi na siya nagtanong, pinagaling na kagad. Okay, why the Lord asks? Why still the Lord asks this person if he wants to be healed? Now, mga kapatid, when we talk about the mercy of the Lord, if Jesus has the power to know that the man had been ill for a long time without asking him, then He knows very well, very obvious naman, na talagang gustong gumaling itong tao ito. Now, why ask? Now, here comes. Although Jesus knows very well that the man wants to get well, He still asks him so that the Lord may directly hear it from him and proclaim His faith upon the Lord. Amen. Pag tinatanong tayo ng Panginoon, gusto mo bang bumalik? Di ba? Sasabihin natin, oo, Panginoon. So when you say that with your mouth, you are simply proclaiming your faith in the Lord to do something in your situation. And that's what the Lord wants to hear from that man. Pwede naman niya talagang pagalingin yan kahit hindi niya tanungin. But then, napakaganda na marinig ng Panginoon Diyos na talagang gustong-gusto natin magpagaling na magbumaling. Apply natin yan sa prayer. Di ba sabi sa Bible, hindi ka pa tapos o bago ka pa man humiling, alam na ni Lord ang hihilingin mo. Okay. Now, kung alam pala ni Lord, ba't magpe-pray pa? Kasi gusto pa rin niya marinig sa atin. Amen. At kapag naririnig niya, ay doon talaga yun ang gusto-gusto niya. No? Yung maaasa tayo sa Kanya. Pinapahayag natin yung ating dependence sa Kanya, yung ating pananalig sa Kanya. Kaya napakaganda gusto ni Lord sa mga bibig natin nanggagaling yung mga panalangin. Now, here comes our prayer meeting. Maraming beses mga kapatid, inaasa natin ang pangailangan natin sa mga nananalangin, sa mga intercessors. Pero mga kapatid, sino ba may nangangailangan? Yung intercessors o ikaw? Di ba ikaw? Kaya mas higit ikaw ang humiling, hindi silang hihiling para sa'yo. Kasi yung makikitang faith ng Diyos ay yung faith ng intercessors, hindi yung faith mo. Wala kang faith, ba't hinahayaan mo yung tao manalangin para sa'yo? Kailangan mo ipakita ng pananalig mo sa Diyos para ikaw mismo ang humingi sa Panginoon. Kaya nga, when we pray, you should be part of our prayer meeting. Ikaw mismo ang hihiling sa Diyos. Hindi yung ibang tao mag-i-intercede. Okay, they can intercede for you.
Additionally, but more than these intercessors can pray, you need to pray for your needs. At yun ang gusto ng Panginoon. That's why He wants to hear it from our own mouth. Hindi sa mouth ng mga intercessors natin. Gusto ng Panginoon marinig. Kagaya itong tao ito, gusto mo ba talaga gumaling? Talagang gusto ni Lord marinig sa kanyang bibig. Na siya'y nananampalataya. Ngayon, anong sagot nitong tao ito? I cannot serve. Yes, obvious that he wants to be healed. Pero yung kanyang healing ay yung steering ng water, hindi kay Lord. No? Nung tinanong ni Lord, gusto mo bang gumaling? Ang isip niya, ang tinirepair din ni Lord ay yung water. Hindi siya mismo si Lord ang magpapagaling sa kanya. Kaya ang sinabi niya, yes Lord, I want to heal, pero hindi, I cannot do it. For there is always one who will always come in first. So sa kanya, ang kagalingan ay yung steering of the water. Hindi si Lord ang susi ng kagalingan. At kung makikita natin dito, I cannot, sir. So sa answer pa lang ng taong ito, makita natin mga kapatid, na ang kanyang pananaw ng kagalingan ay talagang iba. It's a wrong source of healing. And you can see here, from the very answer of the Lord, no, nung sinabi niya, I cannot serve. Makikita natin dito mga kapatid, that when Jesus Christ, it is not the steering of the pool that the man would get well and be healed, but through the healing power of the Lord Jesus Christ. The true source of healing is God alone. Jesus alone has the power to heal. And kaya nga kung mapapansin natin dito mga kapatid, no? Kung mapapansin natin dito, from the very words itself, I cannot serve. Maraming beses, when we talk about healing mga kapatid, sometimes, akala natin we have to do something about it on our own. I cannot serve. Okay? Yung para bang in our lives, when we are sick, when we have something in our lives, anong unang-unang ginagawa niyo? Kayo muna ang gagawa para maibsan ang problema ng mga pasakit. Diba yun? Okay? Tingnan niyo po, tama eh. Ngayon, bandang huli, sasabihin mo pala, I cannot pala. Kaya ngayon, I cannot, anong saan ka pupunta ngayon? Kay Lord na. Okay, before, hindi muna kay Lord. Bandang huli, talagang hindi ahayaan ni Lord magtagumpay ka. Because sasabihin nun, kasi kapag hinayaan ni Lord magtagumpay ka sa sarili mo, lagi mong paniniwalaan, lalagay sa isip mo na ang lahat ng bagay, ikaw ang gumagawa at nagpapagaling sa iyong kondisyon. Pero the Lord will always not do that. Kaya bandang huli, nagsasabi mo, ay hindi ko pala kanaya. Hindi ko pala talaga makagawa. Because we cannot. We cannot heal ourselves. It is God who can heal alone our lives. Amen. Okay, so that's the essence here. Now, Jesus commands the lame man. Gusto niya itama ang maliling paniniwala nitong tao to. Kaya ang sinabi niya sa tao to, stand up, pick up your mat, and walk. Now, kung ako ang makarinig nung kay Jesus Christ, sasabihin ko sa kanya, Lord, anong pagkakaiba ng steering? Kasi, if I want to be healed by the steering water, kailangan kong tumayo, kailangan kong pumunta doon at mag-walk. Hindi ko nga kaya, Lord eh. Ngayon, sinasabi mo sa akin, tumayo rin uli, at tumayo at maglakad. I cannot really do it. Anong pagkakaiba nitong dalawa? Is there any difference, mga kapatid? There is a big difference. Okay, both needs for this man to stand and walk. Para gumaling siya dun sa steering of water, kailangan tumayo at maglakad, papunta sa pool. Hindi nga niya kaya yon dahil pilay siya. Now, here comes Jesus Christ. Pilay siya, wala siya makayahan magtayo. Sasabihin mo sa kanya, tumayo at maglakad. Lord, anong pagkakaiban mo dito sa steering ito? Parehas lang. No, there's not the same.
The stealing of water, you have to do it by yourself. But when God calls us to stand and walk, hindi tayo ang gagawa nun. Si Lord ang magtatayo sa atin at maglalakad para sa atin. Amen. God will give us the strength, the power to stand and to walk. May pagkakaiba yun, mga kapatid. Ang Diyos ang gumagawa para sa atin. Kasi kung hayaan natin yung ating pong pamamaraan, papasakop natin sa kung ano ang kayang gawin ng Lord sa ating buhay, kaya natin. We can do it. The difference is that although by himself he cannot do both ways alone, but responding in faith to what the Lord told him will bring miracle to happen. It is God who will make and enable the man to stand, pick up his mat, and walk, not by his own effort. Okay? What happened next? The man was killed instantly. He rolled his sleeping mat and began walking. Okay? Instantly. Now the word instantly, hindi na siya naghintay ng matagal. Okay? Ang Panginoon Diyos, kapag gustong-gusto niya at willing siya talagang gustong magpagaling, instant healing ang ibibigay sa atin. Ngayon, bakit hindi instant ang nangyayari? Pupunta natin yan mamaya. Bakit hindi instant, Lord? Okay, meron po mamaya. Now, this teaches us that how we act, yan po yun. In obedience and faith to what the Lord is telling us is important for miracle of instant healing to come. Nung sinabi ng Panginoon sa taong to, tumayo, bitbitin mo ang iyong balik at lumakad ka. Anong ginawa ng taong to? Nag-alinlangan ba siya? Instantly, he acted on what the Lord told him and he obeyed it. And after he obeyed what he did, based on what the Lord, there is the instant healing. Ngayon, bakit yung mga panalangin natin, ng kagalingan, mga hinihiling kay Lord, hindi instant? Kasi maaaring dinidelay mo yung mga sinasabi ni Lord sa buhay natin for us to obey it first. Okay? For us to obey it first so that miracle of healing will come upon our way. Okay, hiling tayo ng hiling, pagalingin, dinidelay mo naman. Hindi mo sinusunod yung sinasabi sa iyo ni Lord. O so, paano makakaroon ng instant healing na? Okay? There's no miracle will happen because you are not obeying what the Lord is telling you to do. Okay? You are delaying more the healing that God wants us to have. And that is what we can see from here. So, by himself, to stand, pick up, and mat is impossible. Sa ating buhay, sa sariling ating kakayahan, to stand up, pick up our mat, and to walk is impossible. But for those who believe, all things are possible with God. Yan po yung principle dyan, mga kapatid. Okay, the miracle happened on a Sabbath day. Now, ito po yung nangyari. When the man pick up his mat and walk away, ito mga Hudyo, alam nila itong taong ito, pilay, poling. Hindi sila nagalak nung nakita nila na gumaling itong tao to. Pinagalitan ba? Anong kinumprot? O bakit ka bit mo yung ano mo? You are disobeying Sabbath. Imbes na magalak sila sa gagalingan ng taong ito, mas importante pa sila yung obedience nung Sabbath. Bakit? Ano ba ang Sabbath? Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano. Kahit bitbitin mo ang balig mo, bawal yun. Okay? Hindi ka pwedeng gumawa. Kaya nung nakita niya, bitbit niya yung balig niya, ang sabi niya, why you are carrying your mat? You are disobeying Sabbath. Imbes na magalak sila, mapansin yung kagalingan na binigay, binigyan pa ng pansin yung balig. Okay? Why? Okay? They are more after disobeying Sabbath rather than what the Lord has done for His people. The religious leaders failed to see. What? They failed to see and acknowledge the miraculous work of God
or the healing of God on the layman, but able to see the work done by men when he carried his body. Kitang-kita nila yung work of men, but they failed to see the work of God. They failed to see the work of God. They see the work of men. It seems for them the importance is the obedience to the Sabbath, but not obedience to the Lord of Sabbath. Now there are two things. I will end soon. Sabbath. Who created Sabbath? It is God who created Sabbath. Remember in creation, 6 days the Lord created everything. On the seventh day, He made it a Sabbath rest. He rested. Okay? Now, sino bang mas mataas? Sabbath o yung nag-create ng Sabbath? Yung nag-create. Okay? Now, itong mga Hudyo, binibigyan nilang more emphasis yung Sabbath, but they fail to acknowledge and see the Lord over that Sabbath, and that is Jesus Christ. Isn't it? Jesus said, man was not made for Sabbath, but Sabbath for man. Hindi ginawa ang tao para sa Sabbath, kundi ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ang ginawa ng mga Hudyo, ginawa nilang burden ang Sabbath sa tao. Imbis na itong Sabbath maging blessing sa kanila, naging burden tuloy. Dahil wala kang magawa dahil Sabbath. Okay, paano kung itatakbo mo ang anak mo sa ospital, sa doktor, mamamatay, hindi mo dadalhin yun? Okay, parang burden nga. So nagkakasala ka. Kaya nga sabi ni Lord, this is lawful to do. To do good or evil in Sabbath, to kill or to save in Sabbath. Kaya ang Panginoon Diyos, okay, after He rested 7 days, on the 7th day, ganun ba lagi si Lord? Every Sabbath, nagpapahinga siya, kaya hindi tayo pwede kumatok sa Kanya. Hindi ka pwede kumatok ngayon, Sabbath today. Okay, 6 days lang kayo magpe-pray. 7th day, huwag niyo akong gagambalain because rest day ako. Ganun ba si Lord? No. Even Sabbath, He's still working on Sabbath. He never sleep. He never slumbers. Hindi natutulog ang Diyos. Bukas ang pintuan 24 hours a day, 7 days a week, 30 or 31 days a month, 365 days a year. Wala isamang panahon, saglit, na hindi mo pwedeng gambalain ng Diyos dahil rest day niya. Ang rest day, hindi sa Kanya. Ang rest day para sa atin. Kasi, come to think, blessing nga yun eh. Come to think, wala tayong patig ng trabaho, part-time, trabaho, walang pahinga. Okay, kaya nga makakasakit ka talaga. Okay, kaya talagang mababurden ka talaga. Kaya ang Diyos nagdaan ng Sabbath day para magpahinga naman kayo. Okay? At sa pagpapahinga, that's the time that you come to the Lord at para i-renew natin muli yung ating kalakasan sa presensya niya. That's why we come here in the church. This is a Sabbath day. We have Sabbath blessing to the Lord. That's why when we come here, God is renewing again our rest, our lives, our strength. Kasi anim na araw na naman kayong haharap starting tomorrow na inyong mga trabaho. At alam ko po, hindi madali ang ginagawa ninyo. That's why here, you want to be strengthened by the Lord. Para paglabas ninyo muli sa tahanan na ito ng Diyos, handa na naman muli harapin si Madam, yung kasungitan niya, yung mga bagay na hindi maganda. Lord, I can face it again because you have strengthened me. You have given me again patience. Okay? So that is what the essence of the Sabbath. It is not whether we keep the Sabbath or not. Ang mahalaga, we obey the Lord of Sabbath. And who is the Lord of Sabbath? Jesus Christ. Jesus found the man and told him, okay, gumaling na. Natagpuan muli ni Lord itong taong ito. Magaling na. Ano sinabi niya sa taong ito? Now you are well. So stop sinning.
or something even worse may happen to you. Now, from the very words of the Lord, ano sinasabi niya? Ito, first, it is sin that brings sickness and illness. Ano ba ang susi? Ba't nagkakasakit tayo? Sin. Okay. Paano, in what way, Lord? In what way, Pastor Nick? Okay, tingnan niyo po yung high blood ninyo, yung cholesterol ninyo, saan galing yan? Sa pagkain ng mga hindi magaganda. Oh, ano yun? Sin yun eh. Oh, di ba talaga nga, nagtatawanan tayo. Totoo naman talaga, disobedience yun sa will ni Lord. O pag nag-disobey ka, sin yun, sin always lead us to sickness. Okay, hindi ka nagpapahinga, part-time ng part-time, nagpupuyat. Okay, ano mo, sakit talaga ang hinihingi mo. Okay, disobedience yun, sabi ni Lord, magpahinga ka nga eh. Okay, take care of yourself. O that is disobedience. O disobedience is sin. O so sin will always bring sickness in our lives. Kapatid, in creation, bakit wala pang sakit ng creation? At ang intensyon ni Lord, nung kinain si Adam and Eve, forever they will live. Walang kamatayan. Nagkaroon ng kamatayan nung nagkasala lang. Okay? Ang susi ng kamatayan, ano? Kasalanan. Mga sakit-sakit. Okay, yan ang number one cause ng death yan. Hindi yung aksidente, o yung nahulog sa ano, o yung nagpa-suicide. Yung mga sakit ang number one. Okay, yes. So now, thank the Lord that we find healing to the Lord. Pinagaling na tayo, physically, spiritually. Ngayon, ang sabi ni Lord, what? Okay, you are healed. Stop sinning. Or else what? Even worse may happen than before. Come to think, pinagaling ka na. Okay, gusto mo na naman magkasakit? Babalik. Diba yung may kantang gano'n? Okay tayo, balik ng balik. Anong gusto mo? Sakit uli. Okay, now we are healed. We don't need to be sick again. Where we are healed, maintain your healing from the Lord. More than physical healing, we need spiritual healing from the Lord. Okay? So let's all stand and let us pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, we just simply want to thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, and your mercy, and your grace, Lord, that you have healed us all, Lord. Not only physically, but also spiritually, Father. Maraming salamat po sa iyong kalakasan, panibagong pagpapala, kagalingan na dulot mo sa amin sa hapon na ito, Lord. Kapahingahan mo, Lord, because this is a Sabbath day, a Sabbath rest in your presence, O God. Lord, I pray, O Father, ano man po ang mga karamdaman ng aking mga kapatid sa hapon na ito, physically, Lord, mga dinaramdam sa kanilang mga pisikal na pangangatawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ipuin mo po ang mga pangangatawan na yan, at bigyan mo po ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang may kapangyarihan magpagaling, Panginoon, ipakita mo po muli, Lord, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling at kami po'y nananampalataya, nananalig, O Diyos, na kung may pinagaling mo na sa pangalan po ni Jesus, O Lord God. Father, tulungan mo po kami, Lord, that we will always obey you, Lord God, that your healing will continuously flow our lives, O Lord. Thank you, Father, for your mercy and for your grace that is renewed every day of our lives, O God. Panginoon, sa hapon na ito, Lord God, sa iyo namin binabalikan lahat ng papuri, Lord God. Maraming salamat po sa mga bagay na idinulot mo sa amin, sa iyong mga salita na nagbigay buhay na muli sa aming mga buhay, Panginoon. At sa hapon na ito, Lord, lilisan po kami, O Lord God, handang na muling harapin, O Lord, ang mga araw na darating, O Lord, dahil alam namin, kasama ka namin, ikaw ang gumagawa para sa amin, O Lord. Hindi mo kami iniiwan, pinapabayaan, O Lord. At ang banal na Espiritu mo ang siyang patuloy na kasama namin, Ama. At maraming salamat po muli sa hapon na ito at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon. Let's all raise our hands and receive the blessing of our God. Now the God of hope fill you all with all joy and peace in believing that you may abound in hope to the power of the Holy Ghost. Grace and peace be multiplied unto you to the knowledge of God and Jesus of our Lord. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless
before the presence of His glory and exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory, majesty, dominion, power, both now and ever. The love of the Father, the grace of Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our service is ended. May you go in peace with the love of our God. And God bless you.